One TV special report. My background before the picture of who I am today. Now comes the light bulb moment. Kasi ng light bulb, pastor, kung bumbilya, hayag naman ni kaayo, akong ipagkasama sa bumbilya ang ako ang una nga magpakigtagpo sa journey kauban sa atong Dios. Sa dihan ang amo ang church pastor, ni-encourage ka na ko nga, day, ang ngayon ka magpastor, day, kay maayo ka mo sulti, maayo ka mo kanta, maayo ka mo tudlo. Eskwela dito sa seminaryo, day, sa Siliman Divinity School, Dumaguete City. I said light bulb, bumbilya lang nakahayag, kay medyo alumhom, dili kay hayag alumhom, nga siga, kay unsaon na ko pagkahimo nga kaputon kining mahong pangandoy, nga dili man namo ma-afford ang tuition fee sa Siliman University. But ang Diyos di pahimutang nag-andam sa dalan. I entered as a working student. Dito ko napa-assign sa school life or university library. Kay nga naman, wala na ko ikapalit og libro. So maayo sa library, kay daghang access sa mga libro nga gamiton sa mga subjects o dili na nako mapalit. Kay pwede man kong uhulam, kay naaman ko na working student sa library. I was given a scholarship kay dili lagi ma-afford, but I was given a scholarship aron mabayaran ang akong tuition fees. Salamat ni Governor Henry Waminal for giving that kind of support. The scholarship program of our students, privilege o sa mga deserving students. Governor, salamat. Imong gipukaw ang amo ang mga kasinatian nga nahimo pud ko usa sa mga recipients sa scholarship program sa ato ang pangagamhanan o sa atong mga eskwelahan. At the back of my mind and from the bottom of my heart, dili ko ganahan magpastor. Ganahan gyud ko nga mokuha og mass communication. Ganahan ko mass com. Kay ganahan ko broadcasting. Ganahan ko muyawit sa microphone. Ganahan ko makita sa TV. Ngano man, kay na-train man ko nga maayo mo diskarte og manindag isda. That's my background, that's my feeling. Ang maayo ko mo news, kay maayo ko mo hangyo sa isda. Maayo ko mo baligya og isda. So, dili man maoto ang linya nga ipaghatag kanako sa Ginoo. Ni barking, maayo ko mo barking sa pag-ampo diya sa Ginoo. Aron yang itugot nga makapadayon ko sa ako ang pagsulod sa seminaryo. Sa seminaryo, doon na ko'y pilian nga major. So, ipili na ko ang major of Christian Education and minor in Early Childhood Education. Kay ganahan ko nga mutudlo kaysa muwali. No? Kay pwede lang ka magpili yan ang duha sa imong mga majors. But I can still preach. Naapot may subjects na preaching. With all the ups and downs, the on and off of my light bulb sa mga bumbilya sa akong kinabuhi, usahay mo brown out pag yun, tungod sa kalisod o kapiki. Nahuman ako ang kurso sa Bachelor of Theology, major in Christian Education, and minor in Early Childhood Education. Time came when my classmate, kaniya pa rin ako magpuyog ang ako ang husband, whom I admired secretly, no? Sa among pagka-classmate, ganahan na kay kuniya nga. Tinakutago kita mga babae, no? Tago-tago, bitang natay maganahan nga. Ay, ganahan ko na niya. Pero tago-tago, malagi kinuta. Kay Maria Clara, baya kayo nga to ang background nga, dili kita mo, mo kunang-unang sulti, no? Because of his intelligence and of course, pogi points, no? Guwapo ako
Gwapo gid ang atong bana. Kaya ato man nagipili. So mga gwapo gid ang atong bana. Kaya mo may atong ipakaslan. Nakabantay po siya nako. Nakapansin po siya nga. Ay gwapo po siguro ko no. Kaya gipansin mo po sa kong bana nga gwapo. No? So walay langan, we got married. That was my light bulb journey with our God. Now comes my journey of transformation. Pag-usap sa Diyos sa akong pagtanaw, sa akong pagkababae o pagkasawa o pastor. Being a wife of a pastor is filled with joy and happiness. Daghan ang kalipay. Daghan ang mga kabibo, kasadya, nga mahimong kang asawa o pastor. Kay palangga man ang pastor sa mga miyembro sa simbahan, di ba? Ang atong mga pare, pinangga man na kayo nato. So kami po nga mga asawa o pastor, napil sa pagpalangga sa mga miyembro sa among simbahan. I experienced trials and difficulties. Asa mangayong tuition, mangitag tuition fee, nga nursing ang ganahan sa among mga anak na mga kurso. Mahal kay nga kurso. But ningon ang Biblia, God will provide. O nahimong malampuson ang among mga anak. Success and challenges as well. God's plan and purpose ni tumaw ang lain na pong plano o pagpakita sa Diyos sa akong kinabuhi. Ningon ang ako ang pagpamalandong, uy, dili lang man ka preschool teacher, pastor man ka, imo lang kilihis kamay, anong napabilin kang magtutudlo, na pwede man ka nga muwali sa maayong balita in a woman's perspective. So I was ordained. Naabadi ay babae pastor nga ordinahan? Yes. Ingon niya na ang pag-empower sa Diyos sa atong mga kababainan na ay panalangin ng Ginoo nga pwede di ay kaayo nga mahimong ordinado ang mga babae nga pastor. The reverend nga mga babae nga pastor. Pwede sa uban o pwede po dili sa uban. I struggled in the mentality sa uban nga makasimbahanan nga mutawag. Dili mo tawag og pastor nga babae. Na ay mga simbahan nga dili ganahan nga ilang pastor babae. Pwede sa uban nga mga simbahan nga walay discrimination sa babae o lalaki. Many times, mubati akong kagamay sa ako ang pwede nga mahimo kay lagi na anan ang atong mentalidad nga mas maayo gayon ang lalaki nga pastor kay weak ang babae nga pastor. Then comes the power of God transform my negative thoughts. Iyang kong empower, iyang kong tagaag kahayag, dili na mao ang imuha. I started preaching the word through rereading the Holy Bible. Nibali kong basa o pamalandong sa balaang kasulatan sa Biblia. Nigahin ang oras sa pagbasa o pagtuon ug nag-ampo ug nangayo sa atong Dios nga kaalam o katakos nga muwali sa maayong balita sa iyang kaayo, gugma o kaluwasan. Ilabi na ngadto sa mga kababaihan. My husband inspired and encouraged me to preach, na mag-facilitate ng mga Bible studies. And God gave me opportunities to capture courage and determination. Nga dili basihanan ang gender kung mag-alagad kaniya sulod o kawas sa simbahan. God brought me to many places where I can speak and declare His goodness. Until I read and reflected the story of two great women in the Bible. Di ba pamilyar nato ang duha ka babae sa Biblia, si Marta ug si Maria, nga nag-alagad ngadto sa katawhan ug ni Hesukristo mismo. This is the story sa kinabuhi ni Marta ug Maria na igsuong babae ni Lazarus, di ba? Nga suod nga higala ni Jesus sa iyang pagministeryo dinhi sa kalibutan. Sa akong pagpamalandong mga igsuon kong mga kababaihan o kalalakinan,
mugahig sa pagpaminaw o pagkat-on kang Jesus, ingon nga pastor. And at the same time, sama kang Marta nga makaalagad diha sa buluhaton sa panimalay o sa komunidad. Pwede na kayo atong isabay. Kay ang babae itagagasa nga makarhimo sa multitasking nga matang sa kinabuhi. I don't need to feel. Dili na kinahanglan nga mobati ko kompetensya, mobati ko kagamay among the male pastors, but I can be an effective and supportive partner in the life and work of the church together. So what God provided me is an open space. Kitagaan ko sa Diyos og dako kay wanang sa kahigayunan. Ampli nga wanang o lugar nga magkuyog o magkauban ang lalaki o babae sa pag-alagad sumala sa iyang pagtawag kanato. Today, this is the exact example of this space that God is giving us. Nagtapok kita sa usa ka lugar aron sa ulogon ang Women's Month Culmination Program. Kauban sa mga sama ni Lazarus, sama ni Juan, ni Pedro, ug ang mga lalaking tinuna ni Jesus nga girepresentahan sa atong mahigugmaong gobernador, congressman, Senso Pinoy Party List, representative, atong maptikon nga mayor ug daghan pa nga mga male leaders sa atong pinanggang Misamis Occidental. I stand here to represent us all, courageous, beautiful, and equipped women leaders of today and to the next generation, proclaiming and embracing the theme of this celebration, Live Like Babaylans, Filipinas. Maingon ko kaninyo og inay mo kagalingon, I am a babaylan. I am a babaylan. In the context of its meaning and relevance to the pre-colonial time, ang mga babaylan di ay kita katong mga babae nga mga pari sa una. Kita ang mga babae nga mga religious leaders, highly respected spiritual leaders. Ang mga babae maayong manambal, maayo kitang maayong sa mga kadayang dahon nga mga tambal o mga herbal nga mga medicine sa ato ang tagsa-tagsa ka barangay. We are empowered with that by God. Gigamit kita arong mahimo kita maayong muhilot, maayong mumasahe, kay ang babae gigasahan ni ana nga talento and the keeper of knowledge. Naatay mga kinaadman nga gihatag sa Dios kanato. Praising God for what He has done to my life, created as a woman according to His image and purpose. Mabuhay ang kababaihan nga kinahimugso sa Dios alam sa dakong katuyuan o hinungdan. Keep connected with our God. Dili ta mobiya sa Dios. Padayon kita mugunit sa iyang gamhanang kamot. Padayon kita mubasa sa atong Biblia. Padayon kitang magkinabuhi nga dili kompetensya ang mga kalalakinan, but mahimo kitang partner kauban sa mga kalalakinan kay gihimo kita sa madagway sa Dios aron kitang tanan magkinabuhi nga anaay panagtambayayungay. Be a solution and support to our beloved Usami City and to our most improved Misamis Occidental. Mabuhay Pilipinas! Happy Women's Day and great grand celebration. Dalaygon ang Diyos o daghang salamat. Also, we would like to acknowledge the Press Mario, our City Legal Officer, Dr. Masakay, and Ms. Joanne Ito, City Planning and Development Officer. Ang putlo o inspirasyon gikan sa mga testigo sa dugang mensahe. Atong paminawon ang susan sa pagmamatuo
tuguti ko nga matimbaya sa ato ang mga barangay leader, ato mga kapitan nga niya karon diri, ang ato mga supporter sa mga women nga mga kapitan ng mga kalalakinan, kani sila niya diri. Ato palakpakan sila diri. Thank you for your express support sa kalihukan sa mga kabuhayan. Salamat kayo. Ingon man, tuguti sa ako nga motibayan sa ato mga previous speaker. Pagkanindot kayo sa inyong ipaambit. And I feel nga I don't have any more to share this morning. Pero nahuman naman itong tanan ninyo. Ngayon na tingali ko, I thank you. Bitaw, no? Salamat kayo sa ipaambit sa atong mga kaigsunan nga mayuta will noon okay na well equipped no kung puyan yun ang mga mensahe. And allow me also to greet our Muslim leaders. Rukna, andaw ka no? Andaw ka no, Rukna? Ano man to, Rukna? Ha? Ang ato Muslim leaders na who are also with us this morning. Rukna, andaw ka no? Di ka mahilay. Ha? Kati. Sige. Kapiya sa ginawa. Okay. Mga matayin Muslim. Okay. Yes, we really learned a lot from our previous speaker, no? So I think I don't have any more to reiterate kung sa ito ilang ipangsulti ka ganiya. Kaya nagtuog yung kung nag-inyo itong na butang sa inyong galamhan na silsiyas alimpatakan mga imbuhaton o kakuhan sa mga kampainan. This is a congregation of the women. Palakpakan na ito ang mga kababayan, Ben. Grabe, di ay mga kababayan, no? Giila ang mga kababayan as an equal partner sa atong katilimban in progress and development of the nation. Ang mga kababayan, kung wala yung mga kababayan, I think ang kalibutan, bala, uka, no? Kung wala ang kababayan. Ang kababayan sa giyon sa itong mga speaker, daghan kaayo kung mga gihuptan ng mga qualities. Daghan na gihuptan ng mga katungganan, responsibilidad to make our nation a great nation and also in Usami City. Ang ato mga kababayan na mga inahan na nag-umol sa ilang mga anak na may mong great learner, so anaan nakita nato. Look at our leaders in Misamis Occidental. We have to acknowledge the trabaho, no? Ang pagingkamot, ulay tulog, kanunay nagtukaw, alang sa kalabuhan sa atong katilingban in Misamis Occidental. We would like to acknowledge the three pillars of Misamis Occidental. Our Honorable Governor Henry Iswaminal, palakpakan nato Ben, who is always supportive in all of the activities, especially the women, no? Sa ato ang sa Congressman Ando Waminal, palakpakan nato Ben, and also to Indi Waminal. Palakpakan nato. These three kings of Misamis Occidental have done so much for our province. We would like also to acknowledge the leadership of our Mayor Sam Fuentes. Salamat kaayo. Dili yun nato mahimo ang atong kalihukan kung walay pagtimbayayo. Anaag yun ang spirit of cooperation. No, importante yung kaya nang naa. And the women plays an important role for this. Different agencies in Usami City, kasagara, majority are being run by the women. Palakpakan na to, Ben. Not to discredit also the men. Daghan po ng ato mga barangay officials nga nagdala po sa ilang kapot. And the men are really very supportive to the women. Importante kasi katagan, ang
equal partner in progress and development of Misamis City and Misamis Occidental. And when you feel it, ato yun ang nabati, ato mahikap, ato nakita, kung unsa nahimong kalambuan sa atong tibuok probinsya, sa atong syudad sa Misamis. Because of the close cooperation, pagtimbayan ay sa atong mga leaders, men and women in Misamis. Men and women leaders in Misamis Occidental. Palakpakan na ito, babe. Sila yun ang nagdala ka nato o nagulo ka nato na mahimo kitang mabungahon that city, ang city of Misamis Occidental would ever be progressive and a developed province. I think in the rating, nisaka kayo tag maayo. Taas kayo ang atong pagsaka sa ato ang rating karon. One example, bago lang, ihimo ang Nimraa, no, dito sa Malaybalay, Bukidnon. Kung dito kami, we were able to witness kung mo nga akong mga paa, ikapuyan, ikuan pa ka na maulan, pamaulan kayo, maayo dito kay nag-hike, may dako-dako sa utilan, dako kayo nga oval. And we would like to congratulate our athletes, ang ato mga maestra, no? Because we garnered champion in that NAMREA, NMRA, sa Nebra. Ang Misamis Occidental, maoy nahimong champion. Kana nahimong tungod sa dakong suporta sa atong minahal nga Governor Henry Iswaminan. Pasalamatan nato sa Governor B. Grabe yun kayo ang iyang support. He is really very visible dito sa kalihukan sa maong kalihukan sa ito sa Nimraa. Naagi siya kaunay. Kung iyang yatiman, kung ang ato mga athletes were given kanang mga incentive, nagko kay nga mga incentive, cash incentive sa ato mga gold winners. So I think daghan kaayo ang nakakuha og mga gold na nakahimo sa atong Misamis Occidental as the top-notch kinta sa during the Nimraa. Palakpakan nato, B. Malipay ba ta with that performance? We are one of that, no? Kung sa kita nga malipay yun. Hopefully, with the continuing support sa atong governor, the continuing support sa atong mga congressman, Congressman Ando, Congressman Indi, o kubang mga mayors sa atong sila sa Misamis, Mayor Samon Fuentes, sa tanan gayon, nagpakita sa ilang mainiton kaayo nga suporta. So, ang ato usap ng mga athletes, mainiton usap nga ni-perform sa ilang mga respective na assignments. So, kanila, atong pagsaludo, no, sa atong mga athletes who are really doing good, for excellent performer during the Nimraa. So, ako din isulti ninyo ang masayon mo yun na nagalihok o ang atong mga top officials sa Misamis Occidental. Mga kaigsunan ko, mga kababayan, hindi sila dili mahimong mga performer kung wala ang papel sa mga inahan, wala ang papel sa mga kababayan. They played, the women played an important role sa kalampuan as part of the nation building. Kita giyon ang partner ang mga kababayan mo'y anakong kaakuhan nga mahimong develop, mahimong progreso ang atong katilingban. So, with that note, kinaghan naman kayo mo o nadungog ganiha nga manindot kayo maambit sa atong mga speakers, sa atong mga speaker like Honorable Irene Buscado, Reverend Lisa Yanis. Reverend, thank you so much, no, sa imong manindot kayo nga paambit o ingon man tanan yun ka nagpaambit. O again, I would like to greet also our Muslim leaders. Rog na mapiya sa ginawa, mapita, no? O sa tanan ngayon, ama mo, andaw ka, no?
Muslim community. Okay. Sige, mapita. So, sa tanan ngayon, nahimong tipik o kabahin, ninig akong kasaulugan. Ingon man sa pag-atiman o sa pag-arrest ninig tanan. Ang ato pinalangga nga Social Welfare Officer, si Sir Raji Gomez. Tama si Sir Raji Gomez. Salamat kaayo, sir. Kung ang mga alalay niya, ang mga beautiful angels, no? Sa Social Welfare Office, kaninyong tanan, ang tanang committee na naglihok ni this can never be done like this. But this will never be a success kung wala ang ato ang komitiba sa Social Welfare Office. Sir Raji, continue with all your good work. Salamat kayo. And I think there is not much ang akong i-share karon kay Purya-Buya. Nakapaambit naman dito sa atong mga previous speaker. Kung ay nakadindot, kung kita'y katapusan, kaya yun na mo, subscribe. Bitaw. Again and again, I wish to congratulate all the women leader. Lakpakan na to ang 53 ka-women president sa Usami City. Palakpakan to. Naman mo. Please, we would like to recognize atong 53 women leader president nagipanguluhan niya. Very good. Salamat. Salamat. Nagipanguluhan sa atong maabtikon kaayo nga presidente, Ma'am Margaret Doctor. Okay, very good. Salamat kay inyong tanan. Balikon ako, again and again, congratulations for a job with that. Continue with the good work. Good morning. Vice Mayor Simplicia Bevin Terry. We also request our city councilors and department heads and also our speakers to be in front, and also Sir Rajimson as resource speaker during the Women's Day Grand Combination 2026 conducted on March 25. Testimony. And also we would like to inform everyone that while our program is ongoing, pwede kaayo ta mo avail sa ato ang caravan of services na at the back portion o naan ato karon kauban ang Mars Medical Center na pwede silang mo-provide of blood glucose test na dili na need mag-fasting pero dili tanan ma-accommodate, so pwede punta mo doon sa City Health Office na sila gidala nga family planning. The same also sa Malaksakit Center, if na may mga inquiries, so pwede mo doon para po mag-inquire na ka. Before na mag-start sa ating Zumba competition, we will be entertained sa atong 53 women presidentry kabong organization. Ika 51 man ang barangays, 52 ang sumay, and exit is the right version. Okay, ready na ang 53 women presidents? Ang Usami City Women Alumni Association. A round of applause, please, for their
laaganang di makumpara pa sa Lahat sa uban. mismo umasenso ka. Lahat sa mismo kuya sa pag-asenso ka. Lahat sa mismo let's have fun, chill and enjoy. Lahat sa mismo travel tayo diri sa mismo. Misa mismo magpuyong maninawon, mamalamon ang malipayon. Ikaw kaayos sa mismo, tawag ni sa mismo mo. Senso miss nun ko. I'm proud miss nun ko. Kini siya git sa dughan ko. Dili nakatatak dugong pagka-Pinoy. I'm proud miss nun ko. Miss nung magpuyong malinawon, na malamon ug malipayon. Makita ta ang pag-asenso sa probinsya. I'm proud miss nun ko. The longest bridge in the Philippines. Sami-sami sa Occidental makita. Subaling nga atong gimahal. Sa ulugon ang pera ng festival. Lahat sa mismo umasenso ka. Para sa mismo kuyog sa pag-asenso ka. Lahat sa mismo let's have fun, chill and enjoy. Tara sa mismo travel ta diri sa mismo. Miss nun ko. Senso miss nun ko. Make you wish ang pag-asenso sa Miss Oak. Miss Oak will make your dreams come true. Daghang negosyo nag-una sa turismo. Ang proud ni sa Miss nun ko. Ikaw ikaulaw kung asa ko padulong. Dugong may sa Miss nun akong iuhong. Laming pagkaon at itong matilawan. Mga lugar nga nindot na aga. Lahat sa Miss Oak umasenso ka. Para sa Miss Oak kuyog sa pag-asenso ta. Lahat sa Miss Oak let's have fun, chill and enjoy. Tara sa Miss Oak travel ta diri sa Miss Oak. It's a paradise. Ang makita mo. It's a wonderful place. I'm proud miss nun ko. Kalindot, misbok, laag-laag, presko nga hangin ng inyong masimbot. Libot-libot, pugmotilaw sa mga pagkaon nasa tupalibot. Alahapit sa mga hapitan nga naman magbalon. Tas pagkaong malamian, maaninot nga suruyan. Laaganang di makumpara pa sa Lahat sa uban. Miss Oak umasenso ka. Lahat sa Miss Oak kuya sa pag-asenso ka. Lahat sa Miss Oak let's have fun, chill and enjoy. Lahat sa Miss Oak travel ta diri sa Miss Oak. Misa mismo magpuyong maninawon, mamalamon ang malipayon. Ikaw kaayos sa Miss Oak, tawag ni sa Miss nun ko.
Miss noon ko Asenso miss noon ko I'm proud miss noon ko Hindi siya git sa dughan ko Dili nakatatakdo kung pagka-Pinoy I'm proud miss noon ko Isa-mis nung magpuyong malinahon Na malambon ug malipayon Makita ta ang pag-asenso sa probinsya I'm proud miss noon ko The longest bridge in the Philippines Sa Occidental makita Subaling nga atong imahal Sa ulugon ang Perangan Festival Lahat sa Miss asenso ta Para sa Miss kuyog sa pag-asenso ta Lahat sa Miss let's have fun, chill and enjoy Tara sa Miss Travel ta diri sa Miss Miss noon ko Asenso miss noon ko Make you wish sa pag-asenso sa Miss will make your dreams come true Daghang negosyo naguna sa turismo Ang proud ni sa Miss noon ko Iko'y kaulaw kung asa ko padulong Dugong Miss noon na pumihong Laming pagkaon at tumatilawan Mga lugar nga nindot na aga Lahat sa Miss asenso ta Para sa Miss kuyog sa pag-asenso ta Lahat sa Miss let's have fun, chill and enjoy Tara sa Miss travel ta diri sa Miss It's a paradise Ang makita mo It's a wonderful place I'm proud Miss noon ko Alindot, lisbok, laag-laag Presko nga hangin, nang inyo masimbot Libot-libot, ugmot ilaw sa mga pagkaon Nasa tupalibot, alahapit sa mga hapitan Nga naman magbalon, tas pagkaong malamian Maaninot ni suruyan, laagan Nang di makumpara pa sa Lahat sa uban Miss asenso ka Tara sa Miss kuyog sa pag-asenso ta Tara sa Miss let's have fun, chill and enjoy Lahat sa Miss travel ta diri sa Miss 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 noon ko Asenso miss noon ko I'm proud miss noon ko Hindi siya git sa dughan ko Dili nakatatakdo kung pagka-Pinoy I'm proud
laaganang di makumpara pa sa Lahat sa uban. miso, umasenso ka. Lahat sa miso, kuya sa pag-asenso ka. Lahat sa miso, let's have fun, chill, enjoy. Lahat sa miso, travel ta diri sa miso. Misa miso, magpuyong malinawon. Mamalamon, o malipayon. Ikaw kaayo sa miso. Tawag din sa miso mo. Miss noon ko, senso miss noon ko. I'm proud miss noon ko. Hindi siya git sa dughan ko. Dili nakatatakbo kung pagka-Pinoy. I'm proud miss noon ko. Miss nung magpuyong malinawon. Yung malamon o malipayon. Makita ta ang pag-asenso sa probinsya. I'm proud miss noon ko. The longest bridge in the Philippines. Sami-sami sa Occidental makita. Subaling nga atong gimahal. Sa ulugon ang Peralak Festival. Lahat sa Miss umasenso ka. Para sa Miss kuyog sa pag-asenso ta. Lahat sa Miss let's have fun, chill and enjoy. Tara sa Miss travel ta diri sa Miss Miss noon ko. Senso miss noon ko. Make you wish sa pag-asenso sa Miss Oak. Miss Oak will make your dreams come true. Daghang negosyo naguna sa turismo. Ang tawag ni sa Miss noon ko. Iko'y kauna kung asa ko padulong. Tugong Miss noon na pong lihong. Lamin pagkaon at pong matilawan. Mga lugar nga nindot na aga. Lahat sa Miss umasenso ka. Para sa Miss kuyog sa pag-asenso ta. Lahat sa Miss let's have fun, chill and enjoy. Tara sa Miss travel ta diri sa Miss It's a paradise. Ang makita mo. It's a wonderful place. I'm proud Miss noon ko. Kalindot, listok, laag-laag, preskong hangin ng inyong masimbot. Libot-libot, pugno tilaw sa mga pagkaon nasa tupalibot. Alahapit sa mga hapitan nga naman magbalon. Tas pagkaong malamian, maaninot ni suruyan. Laaganang di makumpara pa sa Lahat sa uban. Miss umasenso ka. Lahat sa Miss kuya sa pag-asenso ka. Lahat sa Miss let's have fun, chill and enjoy. Lahat sa Miss travel ta diri sa Miss Misa Miss magpuyong malinawon. Mamalamon o malipayon. Ikaw kaayo sa Miss tawag din sa Miss noon ko.
Asenso mis nun ko. I'm proud mis nun ko. Kini siya git sa dughan ko. Dili nakatatak dugong pagka-Pinoy. I'm proud mis nun ko. Mis nung magpuyong malinawon. Na malamon ug malipayon. Makita ta ang pag-asenso sa probinsya. I'm proud mis nun ko. The longest bridge in the Philippines. Sami Occidental makita. Subaling nga atong imahal. Sa ulugon ang Peranok Festival. Lahat sa Miss umasenso ka. Para sa Miss kuyog sa pag-asenso ta. Lahat sa Miss let's have fun, chill and enjoy. Tara sa Miss travel ta diri sa Miss Miss nun ko. Senso Miss nun ko. Make you wish sa pag-asenso sa Miss Oak. Miss Oak will make your dreams come true. Ang negosyo nag-una sa turismo. Ang tawag sa Miss nun ko. Di ko ikaulaw kung asa ko padulong. Tugong Miss nun akong ihungong. Laming pagkaon atong matigawan. Mga lugar nga nindot na agad. Lahat sa Miss Oak umasenso ka. Para sa Miss kuyog sa pag-asenso ta. Lahat sa Miss let's have fun, chill and enjoy. Tara sa Miss travel ta diri sa Miss It's a paradise. Ang makita mo. It's a wonderful place. I'm proud Miss nun ko. Alindot Miss Bukla Agla